Bureau of Custom naman papanagutin ang mga shipping companies na bigo o hindi tinupad ang kanilang mga tungkulin na ma-deliver ang mga balikbayan boxes ng mga overseas Filipino workers. May buong detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Victor, tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na papanagutin ng Bureau of Customs o BOC ang mga deconsolidators o shipping companies na sinasabing nabigong magbayad at nagpabaya sa mga balikbayan boxes ng mga OFW na nagpadala ng mga ito. Ayon kay Nepomuceno, mayroon na silang natukoy na 11 kumpanya at nakaban na ang mga ito para hindi na ito tuluyang makapanloko at makaperwisyo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at nagpapadala ng mga balikbayan boxes pauwi dito sa bansa. Dagdag pa nito, nagiging modus na daw umano ng mga shipping companies ang hindi pagsunod sa mga tungkulin nito sa pagdi-deliver ng mga balikbayan boxes. Batay yan sa pagsisiyasat na sinagawa ng DOC kung saan lumalabas na may mga kumpanyang 3 beses nang ginawa ang pagpabaya sa mga kargamento kung kaya't hindi ito na ilalabas sa customs. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na hindi na nila hahayaan pang makaulit ang mga kumpanyang ito. Lalo pa ang BOC ang lumalabas na may kasalanan na hindi na di-deliver ang mga balikbayan boxes. Kung titignan ito sa mga website ng mga kumpanya, aniya, susubukan din ng BOC na habulin at panagutin ang mga kumpanya sa iba't ibang bansa na patuloy na tumatanggap ng mga padalang balikbayan boxes, ngunit hindi naman ito pinoproseso ng maayos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pinabayaan nila ang obligasyong ilabas, asikasuhin itong mga boxes ito. Again, 50,000 plus up to 130,000 plus. More or less 100,000 families yan. Dapat iban. Ngayon nakaban na. Oo. Ganito kasing gimmick nung iba eh. Nagkamali, tapos nagtatayo ng bagong kumpanya. Palit pangalan. So technically, nakakalusot pa. Ngayon, hindi na mauulit yan. Ganito. Yung deconsolidators, kaya natin panagutin yon kasi nasa bansa natin yon. Yung consolidators na nakarehistro sa abroad at yung halimbawa yung Makati Express, foreign-owned yan sa Qatar. Wala sa kapangyarihan ko yan. No? Subalit, mag-uusap pa kami muli ng NBI kung paano namin tignan in a sort of a collusion or conspiracy yung large-scale estafa na pwede namin isampa. Hindi pa ako sigurado ron kasi ibang jurisdiction yun eh. Sa abroad yun. Komplikado yun, pero pipilitin na. Sa ngayon, sinimulan na ng DOC ang delivery rollout ng mga balikbayan boxes na matagal nang nakatingga sa kanilang bodega. Bagamat ng proseso umano ito dahil sa dami ng mga balikbayan boxes na umabot sa higit 130,000, target pa rin ng ahensya na ma-deliver ang mga ito bago magpasko hanggang sa unang linggo ng Enero 2026. Samantala, ngayon naman ang ika-4 na araw ng tradisyonal na simbang gabi ng simbahang Katolika. Ipinagdaraos ito ng mga Katoliko bilang paghanda sa karawan ni Jesucristo. Nagsimula ng simbang gabi sa Digalyo noong December 16 at matatapos naman sa December 24. Napapanatili naman itong mapayapa dahil sa seguridad na binibigay ng Philippine National Police o PNP na nagtalaga ng mga pulisya sa buong bansa para matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng mga misa. At yan ang ulat mula dito sa Bureau of Customs sa Manila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.